Hello mga ka-legit Lovercats, panibagong updates kung saan bagong CEO ng GMA7 ni Mr. Duwabit abay may inireport na slow down ng profit ng GMA ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin kung saan kanina po in-upload natin ang patungkol sa statement ni Mr. OG Diaz, kung saan sinagot niya po yung mga aligasyon at yung tinuturo po kasi siya isa sa mga nagsabit, nagpakalat ng news na malulugi na daw at magsasara na ang Itbulaga. So dahil dito hindi siya nakatiis, nagbigay po siya ng kanyang statement. Tila baga sinasabi ng ilan na naguhugas kamay daw si OG Diaz, dahil according to him, pinanood niya pa po yung mga latest updates niya patungkol dun sa issue na yon. At ngayon pag-usapan natin ito dahil ilang araw pa lang po nakakaraan ay nagbigay ng updates ang ABS-CBN kung saan ay kinocongratulate po sila ng ilan sa mga kapamilya na nag-report sila na umaangat daw di umanong kanilang ad revenues sa EV or EBITDA sumampanas mula sa positive. ABS-CBN posted 6.7 billion ad revenues for 2023 and 16% higher than 2022. Napababa rin ang net loss to 4.4 billion kumpara sa 5.8 billion ng taong 2022. Net loss before impairment and one time again. Kasi kung matatandaan ninyo, year 2022 ay talagang masasabi mo na doon nagsimula na parang medyo sumadsad yung kanilang revenue dahil sa pagkawala po ng kanilang prangkisa. At the same time, is marami po talaga sila mga programa na hindi nila mailabas doon sa sarili na lang network dahil binenta na nilang ilan sa yung mga ginagamit po nila para po, or marami sila mga programa na pinastop na. Kaya naman masasabi nila na talagang ang laki ng lost ng revenue or income or profit ng kanilang kumpanya. But this year, 2024, ay nagkaroon na nga ng summary at nakita po nila na sobrang tumaas, So, mas naging positibo po yung pagtaas nito kesa dun sa pagsadsad ng 2022. Masasabi talaga ng ABS-CBN na nakabawi po sila ng ilang porsyento dun sa pagkakalugi nila way back 2022 during the pandemic times and during those times sa talagang sobrang bagsak, dahil sa pagkawala ng kanilang prangkisa. And this time, kasabay na mga balitang ito ay meron din pong inilabas na news naman ng GMA Network. Ito pong si Mr. Duwabit, na bagong CEO President or Chairmans na pinalitan po niya si Mr. Felipe Gozo na dating presidente ng GMA Network na si Gilberto R. Duwabit Jr. Yet this transition didn't halt the ongoing decline in Dominance Network advertising revenue and profits. Itinuturo ng ilan na ang pagbagsak daw di umano ng profits ng GMA7 ay ang pagkakaroon ng kolaborasyon nila sa ABS-CBN. Kasi most of the time, lahat po ng mga programa, katulad po ng noon time program nila na It's Showtime, napapanood po sa GMA Network. Kung saan, imbis na 100% makukuha po nila yung revenue or yung profit ng isang programa, ay nahati pa ito sa dalawa dahil nga sa kolaborasyon na nangyayari between GMA and ABS-CBN. So, sabi po dyan, slow start to Duwabit era. GMA blames Holy Week for 66% drop in QA 2024. So, aminado po talaga sila na 66% ang ibinagsak ng kanilang profit year 2024. GMA reported profit plummet 66% to 203.35 million in the first 3 months of 2024 from 602.31 million in 2023. Ang laki ng difference, talagang more than 50%. Television broadcasting had a slower start this quarter and missed last year to top line peg. The presence of the Holy Week break this March 2024 as opposed to April last year also factored in the revenue reduction this period, said by GMA. GMA profit plunged 42% to
3.161 billion in 2023, which goes on blame on the absence of elections revenues. Kasi 'di ba parang yun po yung isa sa mga malaking factor kung bakit ang laki rin ng kinikita ng ilan sa mga free TVs, yung mga kandidatura, yung mga politicians na nagbabayad ng kanila mga ads sa free TV. So medyo yun doon po talaga nagkaroon ng kasi parang na yun nagkaroon ng kabawasan sa kanila para po kumita sila. For the record, GMA bottoms line also tanked 28% to 5.456 billions in 2022, an election year. Gozon retired as CEO last year after 24 years but remain as chairman and advisors of GMA is controlled by Gozon, Duabit, and Jimenez families. The media firm, which is the undisputed leader in television and radio, saw its ad revenue fall 9% of 3.363 billion. Its production cost surged 6% to 3.473 billion, while personnel costs rose 5% of 954.30 millions. Ganon kalaki po yung naging effect. To top it all, talagang hinahanap po nila yung pinaka main reason kung bakit nangyayari yun. At isa sa mga kadahilanan yan, dahil nga sa panahon po natin ngayon, parang mas marami na po talaga ang mas nagnanais at nag-a-acquire. Kasi sabi nga po ng ilan sa mga showbiz insiders, na sa ngayon po, medyo alanganin na yun sa mga palabas or mga programa sa free TV. Dahil yung mga revenues, yung mga advertisers, ay nagpi-place na rin po ng ads sa mga social media. So nagkakaroon po ng parang imbis na 100% na mapupunta sa free TV ang mga ads, nagpe-place na rin ang ads dito po sa mga social media na siyang pinupunta ng ilan sa mga manonood. Kaya isa rin po yan sa mga factors na tinitignan. At the same time, and tinitingnan din po ng ilan na parang dahil sa kolaborasyon nila dito po sa network ng ABS-CBN, dahil may mga programa na kailangan kunin nila yung artista ng ibang network para po mabuo yung isang programa na dati naman nakakapag-produce sila ng sarili nila. But because kinater po nilang ABS-CBN, ngayon ang ABS-CBN po ngayon ang mas umangat kasi nabawasan po yung kanilang ginagastos dahil doon sa pagkawala ng prangkisa nila, but mas tumaas ang kanilang revenue. Kaya talagang all in all, ang nakinabang po talaga dito ay walang iba kundi ang ABS-CBN. And aside from that, is nag-report na rin po ang TVJ production at ang Eat Bulaga na tumaas po ng almost sa billions yung kanila pong kinita for the span of 6 months. So talagang malaki po yung difference at I know na malaki po yung magiging epekto nito sa GMA7 pag po tumagal na talagang yung kanilang profit is slowing down. So ano kaya yung maiisip nilang paraan para po mas makabawi sila this year 2024? So kayo na po humusga, mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.